Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III. Maupo tayo lahat. Tita Isabel, Isa, Representative Jesse Lapus, Representative Jing Lapus, Bishop Sinense, Mayor Noel Villanueva, PNP Chief Nicanor Bartolome, 7th Infantry Division Commander General Mabanta, RD Ed Ladao, pati yung General Manager na NAIA, kasama natin taga-Concepcion, kasama natin si Bode Tonrado, Mr. Francis Cardona, Executive Vice President of Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, awardees, nominees, participants of the 5th Belenismo sa Tarlac Awards, Board of Judges and Organizing Committee of the 5th Belenisimo sa Tarlac Awards, Mayor Ace Manalang, Mayor Dennis Tañedo Go, Vice Mayor Mike Tañedo, na papagawa kita ng t-shirt na bago, Mike. Other local government officials present, mga minamahal ko pong kababayan, maya pabengi po kay kayo nga. Papunta ko dito, pinapaalala sa akin na hindi na raw ako kinatawan lang ng Tarlac, Pangulo na raw ako ng buong Republika. At bukas raw or sa Lunes, ang bagong kritisismo sa akin, basta raw nakahanap ako ng dahilan makauwi ng Tarlac, umuwi raw ako ng Tarlac. Problema lang ho, katakot-takot na planning po to. Pinlano ko po makabalik na medyo tumagal naman ng hindi 40 minutes lang nung nag-inspeksyon tayo ng baha. Pinlano ko po maka-overnight man lang. Pinlano po natin yan, Agosto, Desyembre na po bago nangyari, at least nandito na po ako. Salamat sa dahilan makauwi sa Tarlac. Wala na nga po sigurong hihigit pa sa kasiyahang ipagdiwang ang Kapaskuhan sa inyong pinagmulang bayan. Kapiling ang mga Tarlakenyo na hindi kailanman humupa ang suporta, hindi lang po sa akin, pero sa amin po. Di man po ako madalas makabisita dito dahil sa dami ng ating trabaho, nananatili pa rin ang init ng inyong pagtanggap at pagmamahal. Hindi po natin mapapalampas ang pambihirang pagkakataon na makauwi sa Tarlac. Sabik po akong makita kayo at mag-recharge sa ating tinubuang bayan. Unyo, sagisag po ang pagdiriwang natin ngayon hindi lamang sa pagkamalikhain ng mga Pilipino, kundi pati sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Binabati ko ang mga nagkamit ng gantimpala ngayong gabi. Naway patuloy kayong magsumikap sa pagpapayaman ng inyong kakayahan, pagpapamalas ng inyong kahusayan at pakikiisa sa ating pong pamahalaan. Salamat rin, Isabel Cojuangco Suntay, sa imbitasyong maging bahagi tayo sa panibagong tagumpay ng pagdiriwang na ito. Talaga pong katangi-tangi ang mga inisyatiba ni Isa. Kabilang nga po dito ang makabuluhang pagtitipon natin ngayon. Samahan din po ninyo akong bigyang pugay ang Tarlac Heritage Foundation at Provincial Government of Tarlac. Salamat. Salamat sa walang sawa ninyong pagtataguyod na makahulugang paggunita at sama-samang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng Belenismo. Bago ang mga parol, ang mga Christmas tree at Christmas lights, ang simbolo ng Kapaskuhan sa mga tahanan, paaralan at simbahan ay ang Belen. Sa taunang pagdiriwang na ito, hindi lang po natin ipinagpapatuloy at pinagyayaman ang tradisyon ng paggunita sa kapanganakan ni Jesus. Binibigyan insentibo din ito ang iba't ibang sektor na makilahok sa mga programa ng lokal na pamahalaan at maipamalas ang kanilang husay at galing sa sining. Tiwala po ako na sa patuloy na pagsisikap ng mga nagtataguyod ng Belenismo sa Tarlac at sa pakikisa ng ating mga kababayan, malaki pa ang maiambag ng pagdiriwang na ito sa turismo. Hindi lang sa ating probinsya, kundi maging sa buong bansa. Katumbas po kasi ng pagdagsa ng mga turista ang pagtaas ng kumpiyansa sa pamumuhunan sa bansa at paglago sa ekonomiya. Magbubunga din po ito ng kabuhayan at trabaho para sa mga Pilipino. Ang mga Belen ay nagsisilbing paalala
sa pagdating ng liwanag ng pag-asa sa sangkatauhan. Higit pa sa pagiging dekorasyon, simbolo o tradisyon, kinikilala natin ang diwa nito. Mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamagarbo, mula sa pinakamaliit na mga figura hanggang sa pinakamalaking inihayag nito, ang kwento ng pagsilang ni Jesucristo sa sabsaban. Ang pagdating ng tagapagligtas na bukal na kababaang loob at dalisay na hangarin. Narito po ang ating administrasyon, hindi lamang para mamuno, kundi lalo na upang maglingkod. Narito kami upang unahin ang interes na nakakarami bago ang sarili at upang isabuhay ang dakilang aral ng Panginoon. Sa pagbatas natin sa tuwid na landas, hindi po tayo patitisod sa ilang Herodes na ang tanging isinusumbat sa atin ay ang pagpapanagot sa kanilang mga baluktot na gawain. Pinagahari po natin ang liwanag ng pagbabago sa puso't isipan ng bawat Pilipino. Sa wagas nating pagsusumikap at pagmamalasakit para sa mas nangangailangan, kaakibat ang matibay na pananampalataya sa dakilang tagapagligtas. Dire-diretso na po tayo sa katuparan ng ating mga minimiting pangarap. Bago po ako magtapos, alam mo nyo, nabalik tayo sa konsepsyon, talaga naman pong napakarami ng alaala natin dito. Meron na rin po yung mga pinagdaanan. Di pa dito rumagasa ang pinatubo ng husto. Ilang beses po tayo na-isolate sa buong Pilipinas. At nagtatanong ang marami, paano nga ba tayo babangon ito kung pati yung palayan ay natabunan na ng lahar at napakalalim ng lahar na yan. Pero maganda nga pong balita na umaabot sa atin. Bayan po ng Konsepsyon, sa pangunguna na ating butihing kasamang Noel, talaga naman pong nag-iengganyo ng mga negosyanteng dumagsa dito. Isa na pong bago ay yung Luwentay. Ito pong namumuno dito si Mr. Willie Tan, talaga naman pong sobrang husay. Ang dami na po niya mga empleyado sa Clark, dinadagdagan pa. Ang bago nilang venture ay sa Subic. Sa Subic po ay magtatayo yung pabrika nung damit na ang ngalan ay Uniqlo. Sa inyo hong kasing tanda ko, yung Uniqlo po ang kasuotan ng kabataan sa mga araw na to. At marami pa hong ibang papasukan pati ng turismo. Siguro itong pagbibigay natin talaga ng importansya sa ating Belenismo. Talagang tanda ng kakayahan natin dito po sa Tarlac na bumangon. Yung wala tayo, dagdag magsumikap, nagagawa natin ang kakulangan natin. Galing lang po ako sa Albay kamakailan. Nandun po yung mayon, ibinagkaloob sa kanila ng Diyos, automatic may tourist attraction. Dito po sa atin, meron din naman tayo mga tourist attraction. Kaya lang nga, isa ho, galing sa Pinatubo. Yung pangalawa naman po, Death March. No? Parang medyo, ang hirap po mag-engganyo, nali kayo, mag-enjoy tayong gunitain ang Death March. Pero yung Belenismo, pagtitingin sa Belen, pagpapakita ng importansya ng pamilya, paggugunita sa tagapagligtas na napaka-simple, ng buhok kung saan nagmula ng kanyang buhay, talaga naman pong pagpapaalala sa atin kung ano dapat ang importante. Bago ako magpaalam sa inyo, alam mo nyo, parang kailangan ko humingi ng passes para umuwi sa ating sariling bayan. At katakot-takot na negosasyon po yun bago mangyari. Kaya hindi ko alam kailan ako makakabalik dito ulit, pero gusto ko lang humalaman nyo. Tuwing may cabinet meeting, inuumpisahan ko at pinag-uusapan kung ano mga proyekto natin gagawin sa buong Pilipinas. Pagpapaganda ng airport sa ibang mga lugar, panibagong nautical highway, mga livelihood centers at iba-iba pa. Parati kong pinapaalala sa kanila, baka nakalimutan lang po nyo, taga Central Luzon po yung Pangulo nyong hinalal, baka naman makalimutan po yung Central Luzon at taga Tarlac rin, baka makalimutan. Alam nyo, sabi ko nga ho, baka dito matatapos na yung pinagsimulan ng ating mga magulang at tinulungan ng mga taga-Tarlac. At isa nga ho magandang ibabalita sa inyo, tinatapos ang detalye. Ang una hong sumagot sa akin na hindi maiiwan ng Tarlac, Secretary of Agriculture, Prosi Alcala. At ang sabi niya, boss, priority po namin, balog-balog. Sabi ko, inumpisahan ng nanay ko, sana matapos ko na po at hindi nahintayin yung apo ko para matapos ang balog-balog na yan. At mukhang lumiliwanag ang ating pag-asa. Siyempre, yung ating mga highway, yung extension ng SLEX, diba? Para umabot ng La Union, mangyayari na rin po yan. At
yung SLEX, NLEX connector, mangyayari na rin po rin yan para talaga mas madali. At pag sinabi ko pa ho sa inyo lahat pa ng ating mga ginagawa, baka naman umabot ho tayo buong gabi dito, hindi ho ako naghanda ng hapunan nyo. Pasensya na po muna. No? Basta ulit-ulitin ko lang ho, makita ko lang ang nakakarami sa inyo, kundi lahat sa inyo, talaga namang kung ano man ang problema ang haharapin natin. Batid naman po nyo ang gulo sa buong mundo, lalo na sa larangan ng ekonomiya. Meron pang panibagong gulo na naman raw sa Middle East, sa Iran. No? Nag-aayos pa lang yung Japan na major trading partner natin. Basta masasabi ko lang ho sa inyo. No? Sa ngayon pa lang, marami na rin tayong good news na nakikita para sa taon na to. 3 bumper harvest po sa buong Pilipinas ang nangyari. No? 3 quarters bumper harvest. Nire-report po sa atin noong September, 12% increase in tourist arrivals na raw po at marami pa mga ibang bagay. Pero pag inisa-isa ho natin yan, alam ko naman po sinusubaybayan nyo ko, mahirap naman ho siguro kung baka mabatukan pa ako ng tatay ko dito pag masyado tayo nagmalaki ng ating pinagtulungan. Di ba ba? Kaya, magpapaalam na muna ako magpasamantala, pero kanina nga ulitin ko lang, kung wala tayong natural na tourist attractions, nagsumikap tayo para talaga naman mapansin tayo. Tulad do kanina, bilib po tayo do sa UP Concert Chorus. Alam mo niyo, chorus, no? Formal. May pagka-operatic siguro yan. Biglang kinanta yung mga kantang tulad ng Ani Batumbakal. Bilib kayo, dahil yung mga batang yan, baka hindi pa naisip ng mga magulang nila nung uso yung mga kantang yon. At ang masakit nga dito, akala lang hindi nagustuhan ng tao. Sabihin lang natin doon sa UP Concert Chorus, marami po ditong ayaw tumanggap na nung brand nyo yung mga kantang yan, kasikatan namin sa mga disco. Salamat kay Mayor Ace. Wala ho sa script na magpamalas sa kanyang talento, pero siguro simbolo na rin ho yun ng talentong tangan ng Tarlakeño. Mas kaya larangan, tayo talaga aangat at magpapakita ng gilas. Magandang gabi po. Salamat kay Gambo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Lubos po kami nagagalak na makasama kayo ngayon. Maligayang Pasko po sa ating lahat.